Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, before we start the usual conversation that we have for today, let us just honor our subscribers. They are now 6,173 subscribers. Thank you so much. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much and God bless you all. Okay. Ay, nako. Grabe ang political dito sa ating bansa, no? So, kagabi po talagang ano, no, kagabi pinanood po natin, no, yung rally ni Pangulong Bongbong Marcos, no, yung launching ng bagong Pilipinas, okay? Diyan sa Quirino Grandstand. Usually, ang kanyang ama, at iba pa, no? Si Noynoy Aquino, may talagang nag-rally po dyan, no? To show the whole world and to show the Philippines na okay yung mandate nila, no? Talagang ganun. Okay? Pero yung sa ano po, sa biglang sa Davao City, nagkaroon din po ng event, no? Umatan nga po si Senator Amy Marcos. Pinili ni Senator Amy Marcos na umatin doon kaysa to sa kanyang sa launching at saka sa gobyerno ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos sa Luneta. Okay? Yan. Uh, okay, tapos ang nandun din po ay si Mayor Duterte, si ang kanilang amain na si Pangulong Duterte. Actually, ganyan, no? Ganyan mga taga Mindanao, amain ang tawag nila, no? Sige, anyhow, si Pangulong Duterte, nandun din, nagsalita din yun. Okay, nagsalita din si Sara Duterte, pero hindi siya critical, no, sa gobyerno. Nagpasalamat lang siya bilang sa mga tao sa pagsuporta sa kanya bilang Vice Presidente um, at saka DepEd Secretary. Ngayon, ito po ang nakakagulat talaga, no? Kasi parang ano, no, nung mga past few days, sinasabi niya sinusuportahan daw niya si Bongbong Marcos, si Pangulong Duterte. Nagsalita na yun, ha? Dati in the past, no? Talagang ano siya kasi ingat na ingat siya dahil pwede po siya makulong hindi ho dito sa Pilipinas kundi sa The Hague, Netherlands. Okay? Pwede po siya makulong dahil po nakasampa na yung kaso eh. No? Pag hindi siya friendly sa gobyerno, tandaan niyo yan, no? Pwedeng si Bongbong Marcos ay sabihin, o sige, ano yun na, ipa-aresto na natin. Something like that, okay? Titignan po natin kung kaya ipa-aresto ni Bongbong Marcos si Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. No? Lalong-lalo na, nandiyan ang kanyang Vice President na si Sara Duterte. Okay? So, ganun po yun, ha? Talaga pong mahirap po ang talaga. Dapat po kasi hindi pumasok si Romualdez eh. Yeah? Si Speaker Romualdez, hindi dapat ganun eh. Hindi dapat niya. Alam mo, ang ganda-ganda ng ano eh, samahan nila eh, no? Dapat patahimigin lang si Pangulong Duterte. Okay? And then let the people decide later on 2028 kung sinong gusto nilang presidente. Hindi ganyan. Ang kasiraan talaga is Speaker Romualdez. Ngayon, pero ano po, no, nagsalita na si Pangulong Duterte. Ang daming mga accusations allegedly. Hindi naman po ito napatunayan sa korte, sa kanya lang to. Unang-una, nung mayor daw siya. So ibig sabihin nung presidente siya, hindi ano nung mayor siya, pinakitaan daw siya evidence na sa drug war, drug list si Pangulong Bongbong Marcos allegedly. Wala naman itong anuhan eh, di ba? Pagkatapos doon, ang sinabi niya, sabi talagang may drug addict daw na presidente. Para sinabi niya gano'n, di ba? Allegedly. Alright? Ang grabe yung accusation na yun, ha? Grabe. Parang ngayon lang ako nakarinig ng gano'n that a private citizen, kasi private citizen na naman si former President Pangulong Duterte. No? Grabe. Kung pagka ganun, ha? Parang this is my first time na mag-accuse ang sa private citizen, okay? Uh, doon sa isang presidente, no? Aside from, siyempre, Trillanes, di ba? Matapang ang tao yan. Lalo-lalo na, may kaso pa sa ICC, no? Hindi po biro yung ICC, ha? Talagang pag yan, pinatampot ka, good luck na lang, no? Gera talaga ito, no? Something like that, no? Tapos, ang accusation pa niya, bangag noon, bangag hanggang ngayon. Parang hindi po respeto, no? Na sabihin yan sa isang sitting president. No? Kaya nga po si Vice President, ingat na ingat din eh. No? Talagang nag-aano sila eh, no? Pupunta-punta sila doon. Oh, so something like that.
para ingat na ingat si Vice President Sara Duterte, no? Para sa akin, no, parang sobra yung pag-atake. Hindi ko matanggap. Kung ako yung kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko maatin yun. No, kahit paggaano kasama yan eh. Kahit gaano pa no? Talagang yung pagtatanggol ko in a way or mananahimik na lang ako kung in a way, di ba? Something like that. Pero anong nangyayari? Ba? Si Amy Marcos nandun, di ba? Si Vice President Sara Duterte nandun. Nakikinig lang siya, no? Okay? Eh kung ako yun, mag-walkout na ako. Okay? So, sobrang no? Pero alam mo, si PRRD, no? Sa talagang, inatake niya, wala daw siya tiwala sa mga congressmen and women ng House of Representatives kasi wala daw silang prinsipyo. Eh, nandun, may 3 representative doon na ako nakita, no? Si UCAP, nandun. Eh, pangalawa, nandun si Alvarez, no? Dati Speaker Alvarez. Pangatlo, nandun yung anak niya. Ibig sabihin, ganun ba? Compare din ba yung... anyhow, ganun po talaga, no? Ganun po talaga ang politika sa ating sa bansang Pilipinas. Okay? Abangan po natin ang susunod na gagawin. It's a chess move now. Ang nung gagawin ni Pangulong Duterte at ano ang gagawin Pangulong Bongbong Marcos. No? Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos. Once and for all, i-deny niya yun na nasa drug list siya. Okay, allegedly. No? Na bangag siya noon hanggang ngayon, alleged. Drug addict, something like that. Dapat once and for all, i-deny niya yon and then at the same time, he takes action legally. No? Eh, hindi po biro yan. No? Dapat iyan ng illegal. Gawin niyang legal. No? So, idemanda niya kung hanggat maaari. No? Kaya ngayon, ako nakakapagano na ako na parang, ay, cooperate with the ICC na. No? Tingnan natin kung anong natin. Dapat si PBBM, mag-neutralize niya yan lahat, no? Si Pangulo Duterte, mag-neutralize niya, no? And then, dapat man-neutralize din niya si Sara Duterte, no? Tama ng DepEd sa kanya, no? I mean, hindi, huwag niyang tatanggalin, no? Hanggat maaari, huwag niyang anuhin yan, no? So, ano pa rin, Vice President, DepEd Secretary, gawin niya yan, no? Something like that, no? Suportahan niya ng maigi until such time, no? Eh, kung nasa sa kanya na rin yun, kung i-apo ay, ang tawag doon, susupport niya sa 2028. Pero I doubt no, na mangyayari pa yun. Okay? So, titingin ng alternatibo si Pangulong Bongbong Marcos na kandidato. No? Most likely, si Tulfo yan. Ang pinakamalakas dun sa Okay? Baka siya ang suportahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero matagal pa yan. Pero 2025, ano na yan? Talagang ginagawa na ng paraan, no? So pagkatapos noon, tingnan natin, no? Pag iyan na aresto si lang, no? Dahan-dahan lang, no? Patahimikin. Tapos sabihin niya, wag niyo pa-aresto, no? Dito lang house arrest here in the Philippines. Okay? Something like that, no? Pero siyempre, ito si Pangulong Duterte, hanggang mawala na siya sa mundo, ay talagang lalaban at lalaban yan. Eh, Mindanao pa, matatapak yan. Kaya, di ba? Lalaban at lalaban yan legally at siguro kung pares mo siya, pagbabarilin niya yung mga yan. Di ba? Something like that. Daming baril yan si Pangulong Duterte. Okay? So, iniintay ko rin po ang reaksyon ni Trillanes dito. Alam niyo naman po yun. Si Senator Trillanes, matapang na tao. Yun. No? Pero, tingin ko this time around si Trillanes kakampihan kay Marcos in comparison against sa mga Duterte. Siyempre, ang mga Duterte pinahirapan din ang mga Trillanes sa mga panahon na yon. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman kaibigan. Tingin nyo ba, bayan, sobra ba si former President Rodrigo Roa Duterte kay President Bongbong Marcos? Kayo po sumagot yan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.